Payak na pamumuhay at mataas na pag-iisip mula sa Srimad Bhagavatam 2:38 purport salin. Ang mga pagdurusa ng lipunang pangtao ay bunga ng maruming layunin sa buhay. Ang mga hangaring maghari-harian sa mga material na yaman habang patuloy na ginagamit ng lipunan ang likas na yaman para lamang sa kaligayahan ng pandama. Lalo lamang itong mabibitag sa mapanlinlang na material na enerhiya ng Panginoon. At sa halip na mabawasan ang paghihirap ng mundo, lalo pa itong titindi. Ang mga pangangailangan ng tao ay ganap na ibinibigay ng Panginoon sa anyo ng butil, gatas, prutas, kahoy, bato, asukal, sutla, hiyas, bulak, asin, tubig, gulay at iba pa. Sapat upang pakainin at alagaan hindi lamang ang sangkatauhan, kundi pati na ang lahat ng nilalang sa bawat planeta sa sansinukob. Ang pinagkukunan ng lahat ng ito ay ganap na, at maliit na pagsisikap lamang mula sa tao ang kailangan upang magamit ang mga ito sa wastong paraan. Walang pangangailangan sa mga makina, kasangkapan o malalaking planta ng bakal upang artipisyal na lumikha ng kaginhawaan sa buhay. Hindi nagiging maginhawa ang buhay sa pamamagitan ng mga artipisyal na pangangailangan, kundi sa pamamagitan ng payak na pamumuhay at mataas na pag-iisip. Ang pinakamataas na anyo ng pag-iisip sa lipunan para sa mga tao, gaya ng iminungkahi ni Sukadeva Goswami, ay sapat na pakikinig sa Srimad Bhagavatam. Sa panahon ito ng Kali, kung kailan nawala na sa tao ang perpektong pananaw sa buhay, ang Srimad Bhagavatam lamang ang nagsisilbing ilaw na magtuturo ng tunay na landas. Ipinahayag ni Srila Jiva Goswami Prabhupada sa kanyang komentaryo tungkol sa binabanggit na talatang ito na ang Srimad Bhagavatam ang matamis at walang kamatayang mensahe ng kataas-taasang persona ng Diyos. Sa pamamagitan ng pakikinig sa Srimad Bhagavatam, mawawala ang maruming layunin ng buhay na maghari-harian sa materya, at ang mga tao saan mang panig ng mundo ay makapamumuhay ng mapayapa, may kaalaman at puspos ng kaligayahan. Para sa isang dalisay na deboto ng Panginoon, anumang paksa na may kinalaman sa kanyang pangalan, katanyagan, katangian, mga kasama at iba pa ay kaaya-aya. At dahil ang paksang ito ay pinatotohanan ng mga dakilang deboto tulad ni Narada, Hanuman, Nanda Maharaj at iba pang mga naninirahan sa Vrindavan, tiyak na ang mga mensaheng ito ay higit sa material at tunay na nakalulugod sa puso at kaluluwa. At sa pagpapatuloy ng pakikinig ng mga mensahe ng mga Bhagavad Gita, pagkaraan ng Srimad Bhagavatam, tiniyak dito ni Srila Sukadeva Goswami na maaabot ng isang tao ang kataas-taasang persona ng Diyos at makapag-aalay sa Kanya ng walang hanggang pag-ibig na panglilingkod sa espiritual na planeta na tinatawag na Goloka Vrindavan, na animoy isang napakalaking bulaklak ng lotus. Kaya sa pamamagitan ng proseso ng Bhakti Yoga na tuwirang tinatanggap gaya ng iminumangkahi sa talatang ito, sa pamamagitan ng sapat na pakikinig sa mga walang hanggang mensahe ng Panginoon, ang material na karumihan ay tuwilang malilinis. Haribol.